Maraming beses nang nahirang na best beach in the world ang Boracay Island. At hindi naman ito nakakapagtaka dahil sa linaw at ganda ng tubig, pino at puting buhangin at perfect sunset ay talaga namang masasabi mo na isa itong paraiso. Kaya halina at samahan niyo ako sa aking Boracay Adventure Day 4. Kaya ilang minutes pala to? 30 minutes? Oh. Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang ating 4th day ng Boracay Adventure. 8:26 AM nang mag-prepare ako for breakfast, and syempre naglagay muna ako ng sunscreen bago umalis sa aking room. Alright, labas na muna tayo guys para mag-breakfast. Para pala sa mga bago lang sa channel ko at hindi pa napapanood ang day 1 to 3, punta lang po kayo sa description ng video na to at i-click ang link. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe, please subscribe now para updated kayo sa mga susunod ko pang travel with expenses calculator. Morning! After kong ibigay ang aking food stub ay kumuha na ako ng food. And ito ang aking breakfast for today. Reminder pala guys na bawal magtira ng pagkain dahil matcha-charge kayo ng extra. So kumuha lang ng kayang ubusin. Mga taga saan po kayo? Pangasinan. Ah. Cavite. Guys, meron pala tayong ka-share dito sa table natin sa La Carmela. Ayan, from Pangasinan daw sila. Ano po mga name? Red po. Camille. Camille and Nika. Ayan, let's enjoy Boracay. After kong kumain ay nagpaalam na ako sa mga nakilala ko sa dining para naman mag-swimming. Sige, bye-bye! Enjoy! Okay guys, nakapag-change outfit na tayo. Ready na tayo mag-swimming. Shucks! Kanina medyo maulap guys, ngayon uminit na. Good luck! Hiya! Lagyan lang ulit tayo guys ng konting sunblock kasi nadala na ako kahapon. Ang hapdi na ng balikat ko. Naubusan nga pala ako guys ng sunblock kahapon. So bumili ako sa Budget Mart. Medyo pricey. So kung pupunta kayo dito, make sure na may dala na kayo guys kasi mahal. So at least makakatipid kayo sa sunblock. Pero understandable naman kasi mahirap naman dalhin dito yung mga produkto eh, kasi island to. So medyo mahal ang gasolina. Ayan, so magsiswimming tayo guys ng ganito itsura natin. Bahala na. Okay na to. Let's go! Habang ako ay nagsuswimming ay pag-usapan natin kung sulit ba ang 3 days and 2 nights na bakasyon dito sa Boracay. Natry ko na ito noong 2016 and honestly, sobrang nabitin kami. Yung first day namin ay nauwi lang sa biyahe. Around 5 PM na nang makarating kami sa Boracay Island, so after check-in sa hotel ay naglibot lang kami at kumain ng dinner. Medyo maaga din kami nakatulog dahil pagod na sa biyahe. Kinabukasan ay 1 whole day naming na-enjoy ang Boracay, pero ang mali lang namin ay kumuha kami ng madaming land and water activities. So limited lang yung swimming na nagawa namin. Third day naman ay half day lang dahil 12 noon ay check out na kami sa hotel. So kung gusto nyo talagang masulit ang Boracay and may budget naman, make it 4 to 5 days and maglaan ng 2 araw dedicated for swimming and tambay sa beach. Okay, tapos na muna tayo mag-swimming guys. Palit lang ako ng damit para makakain ulit tayo. Merienda. Yun, so nakapagpalit na tayo guys ng damit. Ito ulit yung damit ko kanina. So kakain ulit tayo guys para sulit kasi sayang naman yung isa ko pang food stub. So pag mga gantong oras guys, hindi na ganun kadami yung tao. Hello. Morning. 1 cup sir. 1 cup lang.
Hello. Yan. Thank you. Ano yan? Ay, wag. Ayoko na potato. Thank you. So, eto na guys ang aking merienda. Today nga pala ay pupuntahan natin ang Bulabog Beach at sasakay tayo sa Parao during sunset. Magdi-dinner din tayo sa Henan para maipakita ko sa inyo ang kanilang mga food. After kong magmerienda ay nag-decide muna ako magpahinga sa aking kwarto. Pero wag nyo itong gagayahin guys, lalo na kung first time nyo sa Boracay. Make sure na sa gabi lang kayo nasa room para matulog and spend more time sa labas or sa beach para sulit ang inyong bakasyon. Past 12 PM nang mag-decide ako mag-prepare para lumabas at dahil hindi pa ako nagla-lunch ay sa Bulabog Beach na ako maghahanap ng makakainan. Okay guys, papunta na tayo sa main road. Abang tayo doon ng e-trike. So yan, mainit na ulit. Kanina kasi umaga nung nag-swimming ako, maulap. So ngayon guys, papunta tayo sa Bulabog Beach. So yung Bulabog Beach, para sa mga hindi nakakaalam, yun yung opposite side ng Station 1, 2, and 3. Kaya dadaan kayo sa Bulabog Beach. Ayun. Mula sa tapat ng U-Hotel ay kailangan lang tumawid sa kabilang side ng kalsada para makasakay ng e-trike. 20 pesos lang ang pamasahe. And in less than 5 minutes ay narating ko na ang lagoon. So nakababa na tayo guys ng e-trike. Akala ko dadaan talaga siya sa mismong Bulabog Beach. Hanggang dito lang pala sa may lagoon. Ayun na yung other side. Sobrang lapit niya lang lakarin guys. Nakikita ko na nga yung bagong nilagay nila doon na I Love Boracay. Nakikita ko na yung heart. I'm not sure kung kita dito sa video. Medyo hindi kita. After less than 5-minute walk from the lagoon ay narating ko na ang Bulabog Beach. So ito guys, bago lang daw to dito, kakalagay lang. I think kahapon lang. Joke. Hindi, pero bago lang to dito. Ayan, so kung mapapansin nyo, talagang kukunti yung tao dito compared doon sa kabilang side. Pero maganda din dito guys, ang daming mga hotels and restaurants like itong mga to. Ayan, maya na lang tayo kumain guys. Puntahan muna natin yung sikat na ano dito guys, coconut tree. Yung leaning coconut tree. Ang ganda talaga dito, ang ganda ng vibe. Eto na guys yung sikat na coconut tree dito. Kung mag-a-avail pala kayo ng land tour ay kasama ang Bulabog Beach sa inyong mga pupuntahan. Kaya mag-ready na ng mga outfit dahil IG worthy ang spot na to. Hello! Habang naglalakad-lakad ako sa tabing dagat ay nakilala ko ang mga guide na sina Brian and Angelo. Shoutout sa inyong dalawa kung nanonood kayo ngayon. Pagkatapos kong ma-enjoy ang scenery ay nag-decide na akong kumain dito sa Bula Bar na katapat mismo ng beach. Napaka-aesthetic ng bar na ito and friendly ang kanilang mga staff. Umorder ako dito ng ali olio and mango shake for 583 pesos. After kong kumain ay bumalik ako sa may tabing dagat para mag-relax sa buhanginan.
Yun guys, so past 3 PM na, 3:19 PM na guys. So more than 2 hours na ako dito sa Bulabog Beach. And sobrang na-enjoy ko yung lugar na to guys kasi hindi crowded. So hindi maingay, walang masyadong mga taong nakaharang sa view. Di, okay lang naman yun, masaya rin yun kasi alive na alive yung lugar kapag maraming tao. Pero sa mga tourist na gusto ng peaceful na lugar, well, hindi ko sinasabi na hindi peaceful sa kabila, pero yung hindi crowded, hindi sobrang maingay, hindi sobrang dami ng mga turista, dito sa Bulabog Beach yung the best na tambayan. Like ako, nakaupo lang ako dito guys sa dalampasigan ng kanina pa ako nakaupo dito. Ang saya lang na ino-observe mo yung dagat sa ganito kagandang beach, no? Ganito kagandang lugar. Guys, pino din ang buhangin dito ha. Baka iniisip nyo ang pino lang na buhangin doon sa kabilang beach. No, kahit dito guys, powdery sand pa din, white sand. So sobrang ganda. Pero for now, start na ako maglakad kasi medyo malayo-layo yung lalakarin ko hanggang Station 1 kasi gusto ko ring panoorin ulit yung sunset for today. Alright guys, after I think more than 20 minutes din tayo naglakad, nandito na tayo sa may Station 1. So dito naman tayo tatambay guys. Super layback ng araw na to. Relaxing tumambay sa may dagat at magmuni-muni. Kaya sa mga nakakaranas ng stress or depression, I suggest gawin nyo ito pag may chance para ma-recharge ang inyong sistema. Hindi naman kailangan sa Boracay. Any peaceful place will do. Pero kung may budget naman, huwag ka nang magdalawang isip. I-book mo na yan. Habang nakatambay ay may lumapit sa aking isang bata na nagbebenta ng angklet. Pampatibay daw ito ng relasyon or kung single ka ay makakahanap ka ng jowa. Well, hindi ako sure kung totoo ito pero bumili na lang ako. So, bali ito ay 3 for 100 pesos. Dito ka lang lagi nagbebenta sa Station 1? O pupunta ka rin sa 2 and 3? Gala-gala lang ako. Gala-gala lang. Kaya baka makita nyo dito si, ano pangalan mo? Saimat. Yan, bilan nyo siya guys ang angklet. So, 3 for 100. Maganda yung gawa niya. Yun, so bagay naman yun. Nabili kong angklet. May gold pa na kayaman. Charot. Alright. So, lakad-lakad muna tayo guys dito sa tabing dagat. Ang dami na namang paraw. So, pag magsa-sunset na guys, makikita nyo napakarami na ditong paraw sa Station 1. Yan, pinaparentahan yan. Pwede kayong sumakay. Tapos yung direction niya papunta dun sa araw. Okay, parasailing. Ay, parasailing. Parasailing pala. O nga pala guys, magkaiba yung parasailing sa parasailing. Yung parasailing ay yung lumilipad na yon. Ito paraw yan guys, paraw. Solo ka lang sir? Oo. Magkano ngayon kuya? 600. 600. Sige po, ingat po. Kuya, anong oras tayo alis? Anong oras tayo alis? 5:30. Okay, sige. Alright, so nagbook na ako guys itong paraw sailing. Ayan, huling beses ko to na try, I think 2018 pa. Sobrang tagal na. So 600 yung bayad dito, 5:30 aalis. Ngayon ay 5:05. So we have 25 minutes. Hindi ko alam kung alis na tayo. Alis na ba kami? Okay. Hello? Kala ko 5:30. Follow me. Sasakay na yata tayo guys. Kaya ilang minutes pala to?
30 minutes? Oh. Patagal din pala siya guys, 30 minutes. Yung last na natry ko to guys, parang bilis lang nun. I think mga 15 minutes lang. Or baka dahil na-enjoy ko lang yung moment kaya hindi ko na malaya na 30 minutes na yon. Hello po. Ayun guys, makakasama natin sa Parasailing. Ano po pangalan niyo, sir? Dr. AJ Rosario. Taga saan po kayo, sir? Sa Taguig ako, BGC. Sa BGC. Nice. Nice meeting you. Yes. Let's enjoy Parasailing. Ayun, ito yata. Hi kuya. Tatlo sila sa kabila. Alright, so ito na guys ang ating paraw. It's white. Ayan, may life vest muna tayo guys. Pwede. Hindi naman hawakan na sige hawakan na ito. Ito lang hindi. Ikaw ko lang ako. Kuya, paano aakyat dito? Alam mo. Okay po. Excited. Wait lang daw pala. Hello. Hello. Where are you You're from? So professional. From China. Wow, from China. What's your name? Sorry. Akit ka, No. boss? Sorry. Dito apak Oh. apak dito, boss. Okay. Thank you so much. Alright, mahirap pa na akit dito. So, dito tayo pumwesto sa pinakagilid. Ito yung mga kasama natin guys for today's Parasailing. So, yung chinelas pala natin guys baka mahulog. So, lagay natin dito. Ayan. Say hi! Hi! I'm AJ. How are you? I'm Doris. Doris, I'll see you around. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. Tama na tayo guys. Relax, relax na. Ganda ng tubig ko. Emerald green. Alright, pabalik na yata tayo guys. Uy, hi. Hi. Pabalik na tayo. Yeah, I think Gotta we're watch going and back now, no? Sulit na sulit tong Parasailing. So, itry nyo to pag nagpunta kayo ng Boracay kasi napakaganda ng na-experience, lalo na pag sunset. Well, actually, pag sunset na pala siya ginagawa. So, ang ganda, relaxing. Baby, we should never sleep alone. This isn't how we used to speak so cold. Remember when our hearts would overflow. So tell me that it's all okay. Tell me we will find a better way. Just tell me that it's all okay. Just tell me. Alright, bababa na tayo. I'm heading here. Kaya pa. Okay, sir. Yeah. Thank you. Up here. Alright, so tapos na tayo mag-Parasailing. Sobrang enjoy. Bye! Bye. Bye. See you around. See you around. We can see your vlog. Here in Travel YOLO YouTube channel. Travel YOLO. Yeah, I hope you can remember it. I remember it. Ay! Oh my God, yung life vest! Guys, yung life vest na dala ko. Wait, asan na yun? Oh my God. Okay, yung life vest! So, makakapag-uwi pa tayo ng life vest, guys. Baka ma-post tayo dito sa Boracay. Sabihin mo isang turista na nag-uwi ng life vest. My goodness. After ng Parasailing ay nag-decide na ako mag-dinner sa Henan.
999 pesos ang kanilang buffet, pero kung gusto nyo ng unlimited drinks kasama ang wine ay kailangan nyo mag-add ng 250 pesos. So ang total na binayaran ko dito ay 1,249 pesos. Hey guys! So, we have here, they're from Canada guys, so they're traveling. What's your name? Your name? Anaya. Anaya, and your? Skylar. Skylar. Skylar? Julia. Alicia. Alicia. Ellie. Your family? Yeah. Oh, okay. I am the grandma. Oh, the grandma. How old are you, ma'am? 77. Nice that you can still travel. She travels? You still have a lot of energy. Hi, ma'am. Kayo po pala yung ma'am ni... Anaya. Kayo po yung taga... Canada. Canada. Yeah. Ano po yung ma'am? Eperlina. So they'll be in Korea in 2 days. I hope I can also do that. You should go. You should go. It'll be fun. I'll try. I recommend Japan. I'll save money first. Enjoy. Thank you. So guys, nakadalawa na akong glass ng wine. Tinanong ko yung waiter kung ilang percent to. Nasa 12% pala siya. Kaya pala medyo nahihilot na ako. So I think isa na lang yung kaya ko. Akala ko mababa lang yung percent ng alcohol nito. My goodness, 12% pala. So nagpakuha na ako ng cucumber juice kasi baka mamaya sumuray-sumuray ako pauwi. So that's it guys for my 4th day here in Boracay. Please stay tuned dahil meron pa tayong pang 5 araw na i-upload ko within this week. Thank you so much guys for your support. Please like and subscribe.